Welcome to my kitchen. Hindi, dining table to. Pero okay lang. Kasi maganda ang lighting dito. Kaya nandito ako. So, gagawa tayo ng favorite ng lahat. Pancakes or hot cakes. Bahala kayo kung anong tawag nyo. Basta yon. Ito ay kapag natutunan nyo, hindi na kayo gagasto sa pancakes. Madali lang siyang gawin. So, una, i-heat natin yung pan natin. Lagyan ng konting oil or butter, depende sa kung anong gusto nyong pampadulas para lang hindi dumikit yung ating pancakes later. Yan. So, dyan lang siya. Kaantay lang siya dyan. Okay, what do we need? 1 cup of flour. Ito siya. Okay? Lagay na natin doon. 2 teaspoons of baking powder. Wow. 1/4 teaspoon salt. Haluin, 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 haluin ng maayos. Kailangan unahin munang haluin yung dry. Kasi minsan, alam nyo yung baking soda or baking powder, naglalasa siya kapag hindi properly incorporated in your flour. Wow! Spell incorporated. Pwede bang mixed na lang? Okay, what else do we need? Kailangan din natin ng sugar. This is 1/4 cup of sugar. Halo na rin doon. Okay. Dahil nahalo na yan, sunod ihahalo natin ay yung mga wet ingredients. We only have 3. 1 egg, 1 cup of milk, fresh milk. Pag evap, medyo masyadong parang malapot yun. So, i-mix nyo na lang siguro kung evaporated, half cup of evap, half cup of water. But in my case, fresh milk yung gamit ko. And 1 tablespoon oil. Okay? So, ihalo na natin. Unahin natin si milk. Yung egg, medyo i-beat natin ng konti. Konti lang. Very, very light. Huwag masyado. And yung oil natin. There you go. So, pwede nating haluin ito. Okay. It's very important na hindi siya i-overmix. Kasi, pag ino-overmix natin ang ganito, ang pancake butter. Ang pancake batter, kapag na-overmix siya, tumitigas or nafa-flat. So, ano lang, medyo easy lang sa pag-mix. Ay, ako yung hindi easy. Yan. Basta wala lang yung mga buo-buong. Actually, minsan kahit may buo-buo ng konti, okay lang. Basta nahalo mo yung wet and dry, hindi siya na-overmix. I think that should be perfect. Okay. So, optional na maghalo tayo or maglagay tayo ng mga palamuti or flavoring. So, dito sa bahay kasi favorite nila ang chocolate pancakes. Ano ba yung tawag doon? Chocolate pancakes. Basta, yung pancakes na gusto ng mga anak ko, yung merong ganito. May chocolate chips. Ayun, chocolate chip pancake. Yan ang paborito nila dito. So, lalagyan ko. Nasa sa inyo guys ha. Pwedeng wala. Pero dito, dahil bahay ko to, lagyan natin. Yan. Sa murang-murang halaga, sosyal na almusal sa umaga. Yes! Bakit may almusal ba sa gabi? Siguro kung baliktad ka matulog. Kung ikaw ay vampira. Okay, game. Mainit na ba ang pan natin? Hindi pa masyado. So, kailangan mainit yung pan. Sige lang. Painitin muna natin yung pan. Ang ganda ba ng lighting? Napaka-fresh. Alam niyo, wala akong ginagamit na ilaw. Yung dyan lang, galing sa labas. Huwag niyo hipuin ha. Test lang. Okay, pwede na yung init na yan. So, bababa ko na ng konti. Kaya itong ginamit ko kasi para hindi na malayo sa inyo. Ito ng shansi. Ay, sira yung shansi. Okay lang.
Walang dating. Mag-pour ka lang ng enough amount for one piece of pancake like that. Sabi nila, ang pinakamagandang senyales kung luto na yung kabilang side is kapag nagkaroon na ng bubbles. In my experience, tama naman. But it should be around 1 minute, ganyan. Tapos pwede nyo nang i-flip. 1 to 2 minutes. Depende sa heat level ng inyong lutoan. Ayan! Kita nyo, pakitingnan nga dito, paki-focus. Ayan, medyo nagpo-form na ng bubbles. Pero basa pa, so wag muna natin i-flip. Sabi nila nasa pag-flip din daw ng pancake, ang sarap nito. Hindi ako naniniwala. Kahit nga, ano yan eh, wasak-wasak, kakainin ko pa rin yan. I think ready na siyang i-flip. Oh, pak! Look, ganda no? Oh, yes. Okay, game! Okay, tapos na ang ating pancakes, hotcakes, kung ano man ang tawag mo sa kanya. Okay, and to finish the look, again guys, this is optional ha. Hindi kayo required na gawin to. Pero dahil sa sobrang hilig sa chocolate ng mga anak ko, chocolate syrup for the pancake. Look at that. Gandahan natin. Yes!